Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, papalitan na. Nako, eto na, Soto, Lacson, Tamba, bagsak na. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin simulang i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Si Senator Soto, si Senate President Soto nag-abstain sa botohan sa pag-house arrest kay Tatay Digong. Ayan mga kababayan, no? So eto, pakinggan muna natin to bago natin bigyan ng reaction mga kababayan. Your Honors, I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes against humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. However, my choice or decision in my conscience might even help in further dividing the nation. Therefore, I register an abstention. Niloloko mo pang taong bayan, Soto. Alam naman po nating lahat kung kanino ka talaga. Di ba? Kung sino ka. At kung kaninong tuta ka. Di ba? Huwag mo nang idahilan niya ang mga ganyan. Sa totoo lang, wala kang yagballs, no? Wala kang yagballs, Soto. Kaya hindi ka dapat maging hindi ka dapat maging Senate President. Kung ayaw mo, bumoto ka ng hindi. Yes or no lang yan naman yan mga, di ba? Yes or no lang naman po yan mga kaubayan. Ikaw, paras lang kayo no? Abstain meaning hindi ka buboto. Kasi naguguluhan yung isip mo. Nako. Ayaw mo lang ayaw mo lang mabira ka no? Ayaw mo ng ganon. Kasi kapag bumoto ka ng yes, di ba? Bibirahin ka ng mga kampon mo, di ba? Pag bumoto ka naman ng no, alams na, di ba? Playing safe ka lang Soto, playing safe ka lang. No? Wag mo nang gamitin yung mga biktima. Alam naman po natin kung anong nangyayari dito. Diba? Kayo mga kabayan, ano po sa tingin ninyo? Bakit nag-abstain itong si Soto? Pagdating talaga sa Duterte, ano kayo no? Wala lang. Okay. Diba? Parang ganun lang. Pero pagdating po kay Tambaluslos, ang bilis-bilis yung makapag-desisyon ang mga diskaya ay hindi pwedeng maging state witness. Aray ko po. Si Sergeant Orly Gutesa, no? Kailangan yung credibility. No? Dahil against sa Tambaluslos. Pagdating kay President Duterte, abstain tayo dyan kasi delikado. Nako po. Anyway, ano po ngayon masasabi dyan mga kababayan? Kaya ito ito si Senator Mig Zubiri. Meron pong statement si Senator Mig Zubiri. Sabi po dito, if you ask me if I am satisfied with the leadership of the Senate, I'm not satisfied with the leadership. I am open. Sabi niya, so I am open, no? to supporting other candidate for Senate presidency. Ayan na.
Nako po, yari na. Ha? Sinabi ni Senator Mig Zubiri na hindi siya kontento sa kasalukuyang pamumuno sa Senado. Anya kung siya ang tatanungin, handa siyang magbigay ng suporta sa ibang kandidato para sa posisyon ng Senate President. Senate Majority ito, ha. Senate Majority Leader po ito si Mig Zubiri. Ha? O yan, sino po? Ayaw nila kay Soto kasi hindi maganda ang pamamalakad. Kasi si Soto ngayon, mas lumala, di ba? Mas lumala po yung ngayon yung Senado. Di ba? Sabi nila dati mismo kay former Senate President Mig Zubiri, no, kailangan nilang iligtas, isalba ang institusyon ng Senado. Pagdating naman kay Chis Escudero, ganun din. Yung ginawa nila, kailangan nilang isalba yung institusyon ng Senado sapagkat masyado na pong napapahiya. Sabi nila. Ngayon naman po, sa presidency ni Soto, walang kwenta. Walang kwenta po ang Senado. Kaya kailangan ng palitan kasi hindi lang nakakahiya. Nakakahiyang hiyang. Di ba? Sobrang kahihiyan. Kung kayo ang senador tapos ganyan yung Senate President ninyo, walang yagballs, magiging proud ka pa kaya? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Samantala mga kaubayan, eto. Si Atty. Rowena Aguanzon may post po dito. Nako po, bagsak na. Bagsak na ang mga vlogger ni Tamba. Sabi niya po dito, trollagen ba? Sabi niya, totoo ba? Ang news na ligwak na daw ang kontrata ng mga patay gutom na vlogger at troll ni Tamba. Ayan. Sabi po ni Ma'am Kifi Chu, yehey, babay, 600,000. Ayan. 600,000 pala. Napakalaki pala ng nila. Ayan. Kayo alam ko yung iba sa inyo, yung mga vloggers si Tamba, mga Duterte vloggers din kayo Hindi ko lang alam kung bakit nyo pinagpalit yung mga prinsipyo ninyo. No? Sa 600,000. Diba? Kilala po natin yung iba dyan. Nung nagsimula po tayong mag-vlog, doon din sila nagsimula yung iba. No? Then nakita ko, Duterte talaga sila Diba? Sabay-sabay kaming nagbablog about Duterte. Pero ngayon mga kaubayan, iba na po ang sinisigaw nila. Pero teka lang. Maliligwak na yung mga kontrata ninyo So ano yan? Babalik na kayo sa Duterte? O ipagpapatuloy nyo pa na ipagtanggol si Tambaluslos kahit alam nyong mali? Diba? Anyway, credibility naman ninyo. No? Tulad ng mga witness dyan sa Senado, tayong mga vlogger, credibility rin ang hinahanap ng taong bayan. No? Kung ikaw ay, di ba, papalit-palit ka ng iyong pinapanigan, syempre magdududa ang taong bayan sa inyo. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. At eto, last po natin pag-usapan, bago po natin i-play yung video, ito po si President Bongbong Marcos Jr. Ito, ginajustify po nila yung pagtaas ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Wag nyo lang lukuhin ng taong bayan. No? PBBM, trabaho pa more sa pagtaas ng rating. Ayan, no? Ginajustify nila. Ito daw yung mga trabaho, no? Kahit na anong nangyari, no? Kahit may bagyo, kahit na may iskandalo, kahit may gulo, ang taong bayan ay umaasa sa pamahalaan na tuloy ang serbisyo, tuloy ang trabaho ng pamahalaan at every level, no? At the national level and at the local level, na tuloy-tuloy lang. Ayan. Yan po ang pag-justify nila. Dito sa lumabas na survey na kung saan napakalaki po ng pagtaas. 46% ang naging pagtaas ng ratings ni President Bongbong Marcos Jr. Ayon po yan
Sa survey ng Social Weather Station, ayan na. Sige, lukuhin nyo pa ang mga sarili nyo. Taong bayan naman ang judge sa inyo Husga. Kung talaga bang yung 46% na itanaas ay very, very deserve, no? Sa palagay ko po, niloloko nyo ang inyong mga sarili. Sa kaliwat kanang nangyayari sa ating bansa. Sa mga isyong kinaharap ng administrasyon ninyo, tumaas pa? Ibig sabihin, mga ob-ob ang mga Pilipino. Diba? Imbes na bumaba ang ratings, tumaas patuloy. Ay mga bobo pala mga Pilipino Mga bobo po yung mga Pilipinong sinorvey ng Social Weather Station or SWS. Baka hindi mga Pilipino yan. Baka mga ghost tao na yan, di ba? Na sinorvey ninyo. Ghost survey yan. Sabi nga sa isang komento kanina, no? Baka sa sementeryo kayo nag-survey. Talagang mga ghost yan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang at eto na. Pasadahan po natin ng video ito. Bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang matapos ang samut-saring pangyayari sa mundo ng politika. Mukhang tila may namumuong sanib puwersa mga kababayan sa pagitan di umano ng minority team at majority team sa Senado. At mukhang nangangamoy kudita na naman di umano at nanganganib na mapalitan sa pwesto si Senator Tito Soto. Dahil kung ating makikita sa video na ito mga kababayan, tila nagkamayan, nagkayakapan at tila nagkaisang mga senador ng minority bloc at majority matapos ang matinding revelasyon ni dating Senate President Chis Escudero at walang pagdadalawang isip na pinangalanan ang totoong nasa likod di umano ng mastermind ng manumalyang flood control scandal at di man daw direktang pinangalanan. Ngunit tila sapul din sa katotohanan ang pamumuno ni Senator Tito Soto at Ping Lacson na tila bagang naging sunod-sunuran at masyado ng halata ang script at sarswela nila ni Martin Romualdez na siyang naging dahilan ng kaguluhan sa Senado. Narito ang video kung saan binigyang reaksyon naman ng magaling na solid DDS supporter na si Reaction TVP at ang tila ugong-ugong na may malaking kudita na namang magaganap di umano at mapapalitan na raw ang Senate President sa pwesto. Narito't panuuri ng full video. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Senator Francis Chis Escudero. Majority Leader. Yes, for me. Sandali lang ha, sandali lang. Narinig na po natin, di ba? Narinig na natin. Tingnan po natin kung anong gagawin ng mga kasama ni Senator Francis Chis Escudero. It's suspension, Mr. President. Session is suspended for 1 minute. Okay, kakamayan siya, kakamayan. Kinamayan siya ni Marcoleta. Niyakap siya ni Bato de la Rosa. Kinayamayan siya ni Bam Aquino. Lumapit po yung si Senador anong pangalan yan? Yung may anak na kongresista yan. Loren si Legarda. Yan, nakalimutan ko pangalan eh. Sila po yung nagpabagsak kay Senator Escudero para mapalitan siya. Si Subiri, kinamayan. Kiniyakap siya ni Cayetano, si Pia, Ayan kumalas yan eh. Si Pia kumalas yan, yumayakap na. Niyakap siya ni Pia, kinamayan siya ng isang traidor, si Mark Villar. Di ba? Traidor yan eh.
Oh. Tinabayan siya ni JB. Kailangan naman ni JB na kumpleto na. Okay, 14 na. Okay, sige, sama niyo ako dyan. So, tinabayan siya ni JB. Pang number 15 na pumirma. Tinabayan siya ni Kiko. Kiko Sharon Cuneta, Kiko. Oh, yakap siya ni Robong Padilla. Nako, yan na si Bongo. Si Lito Lapid. Nako. Mapapalitan na naman si Senate President. Sino yung kumamay na yun? Sino yun? Hindi nakita sa camera eh. Si Robin, si Bongo, si Supremo, hindi ko nakita kung sino. Ako, si Subiri. Di ba? Meron pa yan, hindi pa tapos yan. Tapos na. Si ano yun, nakalimutan ko ang apelido ng ano na yan. Legarda. Lebiste, Legarda. So, ayun mga kareaksyon. Lumapit si Tulpo. Hindi ko nakita si Erwin eh. Tangin na ka. Hindi ko nakita si Erwin eh. Hindi ko nakita si Erwin na kumamay. Di ba yan Anak ko po, si Marcoleta, nangiinit na dyan. Alright, ayan mga Sen, mga kaubayan, ano po bang implication nito, no? I think hindi po tulad nga po ng sinasabi dito ni former Senate President Mig Zubiri, no? Hindi po satisfied, no? Hindi po sila satisfied sa pamumuno ng bagong liderato diyan sa Senado. There is a possibility kasi mismong si Zubiri na nagsasabi na open siya to support another candidacy or candidate for the Senate presidency, di ba? Yan pa lang nagpapahiwatig na po na may mangyayaring palitan na naman po, mga kababayan. At hopefully mapalitan nga sila. Yung silang sinasabi ko, no? Yung silang sinasabi ko po ay itong si Soto at si Lacson kasi, di ba? Once na mapalitan yan, malamang maibalik si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon Committee bilang chairman. Aba, edi may pag-asa na naman po ang taong bayan, di ba? Kaya po mga ka-review natin, ano po ang inyong impression, no, dito sa mga nangyayari sa Senado? Comment nyo na lang po sa baba mga kababayan. Maraming salamat po.